No, so ngayon, no, pag-usapan natin tungkol sa true worshiper, no, na hinahanap ng Panginoon sa atin, sa bawat tao. Marami sa atin dito, no, na minsan, no, pinapaniwala tayo, no, na ang simbahan o doon talaga tayo magsamba sa Panginoon. Hindi ko man sinasabi na masama yan, no. Hindi ko man sinasabi na masama yan, no. Ang gusto ko lang, no, na iparating na ang hinahanap talaga ng Panginoon is yung true worshiper talaga. Ito yung sambahin niya ang Panginoon in spirit and in truth. Yan ang mababasa natin dito sa sulat ni Juan. At mababasa din natin dito sa sulat ni Jeremiah. Ang sabi ng ating Panginoon, mahahanap natin or makikita natin siya or ang kanyang presensya or siya mismo every time or sa tuwing sinasamba natin siya o hinahanap natin siya ng buong puso. Kung taos puso yung paghahanap natin sa Kanya. Kasi nga tayo ang templo ng Panginoon. Dito sa simbahan, i-compare ko lang, dito sa simbahan, no, gusto kong malaman nyo, kumbaga, marami ang mga hypocrites. Hypocrites, no? Makikita mo talaga dito sa loob ng simbahan is ito yung mga tao na sumasamba sa Diyos, nagpupuri, nag-aawit sa Panginoon. Makikita mo talaga siya, hahanga ka. Kasi nga, banal na banal. Hahanga ka every time makita mo sila mga kabataan, mga babae, mga lalaki. Pero, pag uwi ng bahay, paglabas ng simbahan, pag uwi ng bahay, sa araw-araw na pamumuhay, back to reality. Balik sa dating gawi, balik sa dating buhay, no, na makamundo. Full of hate. Maraming mga salita sa bibig na lumalabas ng mga masasama. Ito ba ang tinatawag natin, no, na pagpakabanal na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo? Be perfect, for I am perfect. For your Father in heaven is perfect. At sinabi mismo sa kasulatan ng ating Panginoon, be holy, for I am holy. Paano tayo magiging banal sa paningin ng Panginoon kung ganito ang ating pamumuhay? Namumuhay tayo sa dalawang mundo. Lumalakad tayo sa dalawang daan ng sabay. Paano natin magagawa yan kung ang sinabi mismo ng ating Panginoon, you cannot serve two masters. Mag-ingat din po kayo kasi marami pong mga tao na hahatak sa inyo, napapasok kayo doon sa isang relihiyon kung saan ang ipinapangaral is conflict, iba sa nakasulat sa Biblia. Sinabi na mismo ng ating ni Pablo dito sa Galacia, kahit sino, kahit mga anghel, kahit sino, kahit pa mga anghel na mangaral sa salita ng Diyos na iba sa kanilang pinapangaral, parusahan siya ng Diyos. Yan ang nangyayari ngayon. Maraming mga relihiyon, maraming mga tao, hindi ko sinasabi no na masama na magsamba sa Panginoon dyan sa mga religion. Kailangan be holy, for I am holy. Yan ang sabi ng ating Panginoon Hesukristo, ng ating Panginoon. Kung gaano tayo, kung banal tayo sa loob ng simbahan, ganun din dapat sa paglabas natin or pag-uwi natin. Inside and outside, yung ating pagkamalinis. Hindi yung nagmamalinis lamang tayo. Pero pagdating naman sa mga araw-araw na pamumuhay, ayun, no? Balik sa dating bisyo, balik sa dating gawi, or anuman na mga bagay na nagpapalayo sa kanya sa Panginoon. Ang sinabi dito sa sulat ng Proverbs or panultihon, acknowledge Him in all your ways. Acknowledge Him. Sa lahat ng iyong gagawin, alalahanin mo siya. At sinabi rin dito, ituon mo ang iyong Panginoon kay Hesukristo. Huwag kang lilingon sa kaliwa o sa kanan. Kailangan nakapokus ang iyong paningin sa Diyos. Sa bawat paligid, sa bawat gilid mo, mundo, kasalanan,
Diyan mo makikita ang bangis ng kaaway. Every time na lilingon ka sa kaliwa, lilingon ka sa kanan at sa likuran, kailangan niya ang mga mata natin nakapokus, nakatuon sa ating Panginoon. Sinabi mismo ng ating Diyos dito, ang apoy na siyang lalamon sa mga taong mapaparusahan ay hindi apoy na magpapainit lamang sa ating katawan. Apoy ito na siyang lalamon na kahit sinong mga tao na hindi susunod, hindi sumasampalataya, hindi kumikilala sa Diyos, mga taong sumusuway sa Diyos, at ang puot at galit ng Diyos mananatili sa kanila habang buhay. Ito ba ang papangarapin natin? Hindi ba natin siseryosohin ang buhay na ito? Lagi mong alalahanin, napakaikli ng buhay na ito. Napakaikli lamang. Basahin mo ang Biblia. Nandito nakasulat ang kautusan, ang kalooban, ang dapat nating sundin. Ito ang nagiging liwanag sa ating daan. Gumagabay sa atin patungo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang salita ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo lagi sa ating ginagawa. Kasi po, ang kaaway, laging natutuwa every time na may mga tao naliligaw, sumusunod sa kanya. Kasi alam niya na pagdating ng araw, magiging kanya ang tao na yon. Every time ng isang tao hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, pag-aari na siya ng demonyo. Ito ba ang pangarapin natin sa sandaling buhay na ito na walang kabuluhan? Sambahin natin siya. Sinabi dito sa kasulatan, balaan, balaan. Balaan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sambahin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sambahin natin ang Panginoon in secret place. Ang sabi ng ating Panginoon, pumasok ka sa iyong kwarto at magdasal ka sa iyong Ama na nasa langit na hindi mo nakikita, at siya na tumitingin sa iyo ay gaganti sa iyo. Pero andoon sa mga sinagoga, yung mga religion, sinagoga yon, sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, do not be like the hypocrites. Huwag kayong gumaya sa mga taong hypocrites na mahilig magdasal sa loob ng mga sinagoga, sa tabi ng daan nakatayo. Marami dyan, nakikita mo dito sa Cebu. Dito sa mga sinagoga, walang sinasabi, walang pinipiling relihiyon. Maraming nakikita natin nagdarasal doon sa loob ng sinagoga. Ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, do not be like the hypocrites. Huwag kayong gumaya sa kanila. Ang sinabi ng utos ng ating Panginoon, magdasal ka doon sa loob ng iyong kwarto, takpan mo ang iyong pintuan o mga bintana. Iyan ang kahulugan sa sinabi ng ating Panginoon. Worship Him in spirit and in truth. At makikita mo siya o mahahanap mo siya sa tuwing hahanapin mo siya sa buong puso, ng buong puso, taos puso. Yan ang kahulugan ng true worshiper na hinahanap ng Panginoon. Hindi mo dyan makikita sa relihiyon na yan. Hindi dyan. Huwag mo sanang isipin na mali ang ginagawa nila. Ang gusto ko lang nasabihin na kalulugdan ng Panginoon ang iyong ginagawa o ating ginagawa. Kung ano ang kahulugan ng true worshiper, kung ano yung hinahanap ng Panginoon na gawin natin para sa Kanya. Yan ang kahulugan ng true worshiper. Must worship Him in spirit and in truth. That's all, no? Thank you.